Bilang youth leader, bilang youth pastor, ano yung ginagawa mo kapag marami ang lumalayo na youth? Kung dati marami kayo, ngayon bakit minsan sa mga fellowship kakaunti na? So ang tanong dyan, bakit ba umuunti? At bakit ba sila nawawala? Wag na muna natin i-judge kung bakit umaalis yung mga youth. Kailangan natin maintindihan o malaman. Kailangan aware tayo sa dahilan kung bakit sila hindi umaattend. Una-una sa lahat, baka naman merong pasok. So yun, yung mga ginagawa sila. Dapat hindi muna tayo nag-iisip ng negative. Kailangan hindi tayo nagko-control sa mga youth. Iwasan natin yun bilang youth leader. Kung youth pastor, iwasan natin na maging kokontrol yung buhay nila. Hindi natin trabaho yun. Ang trabaho natin is i-share ang pag-ibig ng Panginoon, i-guide sila sa word ng Lord kung paano sila susunod, at magkaroon din sila ng sarili nilang journey sa pag-ibig ng Lord, sa pagpapatawad ng Lord, sa sarili nilang buhay, sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Alamin natin kung sila ay may pasok, at kung sila may pasok, hayaan natin. At kung sila ay may problema sa bahay, hintayin natin yung panahon kung kailan sila magkasalita or mag-open at mag-advise tayo. May mga pagkakataon naman sila ay nasa pasyal, nasa vacation, or kung ano man mga ginagawa, hayaan natin sila. So, never ever na yung youth ministry na meron tayo is nakakasakal, hindi nagiging malaya yung mga youth, or to the point na parang nasa-judge na natin sila without even asking kung ano yung nangyari or knowing kung ano yung nangyayari sa buhay nila. So, ang trabaho natin is hindi yun. Ang trabaho natin is yung maging i-share lang yung pag-ibig ng Panginoon. Well, basically, yun ang trabaho talaga natin. Kailangan natin maunawaan yun at tanggapin. Ang trabaho nating mga Kristiyano, especially yung mga leader, is iparamdam yung pag-ibig ng Diyos. Tanggapin sila, ipaunawa yung epekto ng pag-ibig ng Diyos, at kung sila ay susunod at hindi susunod, kailangan nila maunawaan yun. At sila mismo, maturuan mo sila mag-devotion, mag-pray, makikipagrelasyon sa Diyos. Yun yung pinakatrabaho lang natin. Hindi natin trabaho kontrolin, magpulis sa kanila, or kung ano man. So, dapat alam lang natin yung limitations natin. So, once na nasabihan mo na sila kung may mga problema, at talagang andyan na yung problema, kitang-kita mo yung mga pagkakamali nila or mga bagay na nangyayari, huwag tayo mag-judge. So, kung hingin yung side natin, mag-advise tayo or sabihan natin sila, pero know your limitations, mga youth leader, youth pastor, kasi hindi natin trabaho kahit kailan yung magpulis at mag-control ng mga buhay nila, dahil meron silang buhay na malaya na pinalaya ng Panginoon. So, God bless.